Bakit kapos pa rin kahit puyat ka na sa trabaho? Naisip mo na ba kung bakit may mga taong kumikita ng milyon sa isang linggo, samantalang ikaw, araw-araw mo nang inuulam ang iniinit na noodles? Bakit kaya yung iba, nasa kondo na may view ng city lights habang umiinom ng kape mula sa butil na nilabas ng unggoy sa gubat ng Peru, samantalang ikaw, nakikipag-away sa microwave kasi sunog na naman ang oatmeal mo? Sige, ito ang masakit na totoo, hindi dahil mas matalino sila, hindi dahil masipag nila, at lalong hindi dahil patas ang buhay. Meron silang alam na hindi itinuro sa'yo, para bang may cheat code sila sa buhay. Mga sikreto na tinuro lang sa mga anak ng mayayaman habang tayong mga ordinaryo, pinapakain ng mga keep hustling quotes sa social media. At kung may isa pang e-finance guru na magsasabi na iwasan ang milk tea para yumaman, baka sumabog na lang ako bigla sa inis. Pero teka lang, huwag kang bibitaw. Dahil sa video o kwento na to, bubuksan natin ang tabing. Pag-uusapan natin hindi lang tipid tips o side hustle ideas, kundi isang prinsipyong pinansyal na binago ang buhay ng mga tunay na yayamanin. At kapag nakuha mo to, hindi mo natitingnan ang pera sa parehong paraan. Simulan natin sa pinakamalaking kasinungalingan. Basta magsipag ka, yayaman ka. Bata ka pa lang, sinasabi na yan sa'yo. Mag-aral ka, sumunod ka, huwag kang pasaway, asenso ka. Pero tanong ko lang, ilang janitor na ang nakita mong halos di na umuupo sa trabaho? At ilang tao na nasa cafe shop sa Bali, naka-laptop lang, ang biglang naging milyonaryo? Kasi ganito, hindi sapat ang sipag. Ang tunay na mahalaga ay, anong ginagawa mo, para kanino mo to ginagawa, at paano ka babayaran? Ang mga mayayaman, pera ang pinagtatrabaho nila. Ang mga naghihirap, oras ang binebenta nila. At kung tingin mo gasgas na tungkot na to, gasgas siya kasi totoo siya. Kung ang kita mo ay depende sa oras mo, para kang hamster sa bulong, pinapakain ka lang sapat para patuloy kang tumakbo. Pero hindi sapat para makawala. Ito ang alam ng mayayaman. Ang pera ay dumadaloy sa mga taong may kontrol sa sistema, hindi sa mga taong binebenta ang oras nila. Ulitin ko, hindi ka yayaman sa pagbebenta ng oras. Yayaman ka sa paggawa ng isang bagay na may halaga na binabayaran ka habang tulog ka. Pwedeng product, service na automated, online business, stocks, real estate, o kahit music na may royalty. Habang karamihan sa atin ay umaakyat sa hagdanan ng corporate life, sila, gumagawa ng sariling hagdan, at pinagbabayad ka para akyatin yon. Hindi ko sinasabing mag-resign ka bukas at magtayo ng babuyan. Pero kung ang plano mo lang ay sipag lang forever, naglalaro ka ng poverty mode sa ultra hard, bakit hindi natin to alam? Simple lang, hindi aksidente. Ang school system, ginawa para mag-produce ng mabait at masunuring manggagawa. Hindi entrepreneurs, hindi investors. Tinuruan kang magsagot ng test, sundin ang bell, at mag-memorize ng facts. Pero may nagturo ba sa'yo paano mag-budget, mag-invest, magnegosyo? Wala. Bakit? Kasi mas madaling kontrolin ang taong walang-wala at takot mawalan ng trabaho. Samantalang ang mga anak ng mayayaman, bata pa lang, tinuturuan ng mag-isip ng ownership, system, at leverage. Parang mana sa kanila ang financial wisdom. Pero huwag kang mag-alala, pwede mong bawin lahat yan. Paano ba talaga yayaman? Ito ang blueprint. Ibenta ang alam mo, hindi lang oras mo. Marunong ka sa photography, coding, fitness, o kahit paggawa ng murang ulam. Gawin mong guide, ebook, course, o paid community. I-automate mo yan. Kung lahat kailangang ikaw ang gumawa, trabaho pa rin yan, hindi system. Gamitin mo ang tools, auto-emails, schedulers, templates. Gawing self-running ang sideline mo. Mag-invest sa assets, hindi pa cute na gamit. Stocks, funds, business, o kahit YouTube channel, basta nagbibigay ng income. Huwag mong gawing tambay ang pera mo. Ay deploy mo sila. Gumawa ka ng key personal monopoly. Hindi mo kailangang maging pinakamahusay. Kailangan mo lang maging ikaw lang ang gumagawa niyan sa ganyang paraan. Yung mix ng skills mo, kwento mo, at ugali mo, iyan ang panalo mo. Matutong magbenta. Di mo kailangan ng finance degree, pero kailangan mo ng communication skills. Alamin paano ipakita ang value mo pag marunong kang magbenta. Hindi mo na kailangang makiusap. Mag-isip ng multiplication, hindi addition. Huwag lang paano kumita ng extra 1,000 pesos, dapat paano ko ito papalagi ng paulit-ulit. Umalis sa comfort zone. Alam mo kung bakit maraming naghihirap? Addict sa comfort. Scroll sa TikTok buong gabi, kain ng fast food, tulog hanggang tanghali. Pero reklamo pa rin sa sistema. Huwag mong hintayin ang motivation. Gumalaw ka habang takot ka. Simulan mo habang wala ka pang alam. Simulan mo kahit kulang ang tools mo. Ang importante, nagsimula ka. Habang abala ang elite sa pag-inom ng alak at pagtawa, ikaw naman, tahimik na binubuo ang sistemang bibili ng buong winery nila. Wala kang kailangang hintayin. Gawin mo lang, simulan mo ngayon, at kung nabitin ka, follow mo na. Huwag mong hayaang maging pangarap lang to. Yung iba, kumikita na habang natutulog. Ikaw, gising na. Anong balak mo?